pinaghihintay nyo taong bayan, ma-interview ni Maharlika ang agent ng PDEA na si Morales. Panoorin nyo po ang full video ng interview nila para malaman nyo po ang katotohanan. Po ang humusga sa presidente nating bangag. Yung pirma, dahil ngayon makakapanayam natin ang PDEA agent. So mga kababayan, paki-share at kailangan malaman ng buong mundo. Dahil nung inilabas po natin itong mga papeles na ito, ay sinabi ng PDEA agent na AI generated. O ginawa-gawa ko lang. Ngayong moment na ito, hindi ko na patatagalin dahil talagang alam ko, kailangan malaman ng buong mundo kung talagang AI generated ang ipinakita nating dokumento na si Marcos Jr. ay naging sangkot sa pagsisinghot ng ipinagbabawal na gamot o ipinagbabawal na pulburon. You're just gonna use that word, alright? So ito na po siya. Ang dating PDEA agent, Mr. Jonathan A. Morales. Ayun, sir. Magandang gabi po dyan sa Pilipinas at maraming salamat po sa inyong pagpaunlak sa akin at sa kaibigan ko nga nag-connect sa inyo. Thank you so much po at pinagbigyan nyo ito. Bago ang lahat, kayo po ba si Jonathan Morales? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si dating PDEA agent, Jonathan Morales. Okay. Sir, gusto ko lang i-identify nyo itong pirma ninyo sa dokumentong hawak ko. Kung nakikita po niya, yan po ba ay pirma nyo, Mr. Jonathan? Opo, pangalan ko po yan at pirma ko. Okay. So bago nyo po sagutin itong mga dokumentong ito, for sure excited ang mga Pilipino, nakilalanin muna kayo. Kayo po ay dating PDEA agent. Kanina po sinabi nyo na pag-initan kayo noong 2013. Paano po yung napag-initan kayo, sir? Ito po yung mga paumanin po. Kasi kung mamarapatin po ninyo, ay meron po kasing darating na Senate investigation at siguro yung doon ko na lang po sasagutin yon. Ngayon po, doon sa mga iba itatanong nyo po, baka yun, pwede ko pong sagutin. Okay. Mamarapatin po ninyo. Okay, sir. Okay, naintindihan ko po. Sige, didiretso na po ako, sir, sa aking tanong. So, gusto ko lang po i-identify po ninyo itong mga dokumentong ipapakita ko sa inyo. Familiar po ba kayo dito sa dokumento na ito? Opo, yan po yung pre-operation report na isa sa mga tawag dito. Alam na nung PDEA Manual of Operation bago magsagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Okay. So ito po ay dated March 10. Alright? Familiar po ba kayo dito sa mga dokumentong ito? Yan po yung yung cover letter doon sa ginawa kong pre-ops at saka yung authority to operate para po doon sa aking boss. Okay. So, ito po, sir. Familiar kayo dito? Kasi may pirma nyo. Yan po yung authority to operate. Nakalagay po dyan yung yung mga vehicles na gagamitin para doon sa operation. Okay. At saka yung duration ng operation. So sir, sa makatuwid, ito pong mga dokumentong itong hawak ko ngayon na ipinakita sa inyo na may pirma nyo, hindi po siya AI. Ano po ang ibig nyo sabihin doon sa AI? Artificial Intelligence Hindi ho ako familiar doon sa mga ganong okay. Okay, sir. So kasi po, nung inilabas ko po itong mga dokumentong ito sa aking Facebook account, dahil ako po ay nabigyan nito ng mga random, ang tawag ko nga po, puting aso, informante, na sinasabi na si Marcos Jr. ay muntik nang ma-raid noong panahon na ito, noong 2012, noong 2012, pero nung inilabas ko po ang dokumentong yon,
ay sinabi ng PIDEA agent, na PIDEA agent, PIDEA chief na si Lazo na ito daw po ay AI generated or fake or gawa-gawa lang using the new technology. Ibig nyo bang sabihin yung AI generated, computer generated? Yes, computer generated, not original, peke, gawa-gawa ni Maharlika. Ito po ba, Hindi ginawa po. ko ba sa tingin niya? Hindi po, sa pagkakatanda ko nga po, ako po yan. Kaya lang, meron ho kasi akong dyan sa mga dokumento na nauna nyo nang naipresenta doon sa publiko. Kasi po, meron tayong tinatawag na yung revelation of secret. Kaya ako sumulat doon sa Philippine Drug Enforcement Agency at sinulatan ko si Director General Moro Lasso patungkol po doon sa declassification ng mga classified information na naipresenta doon sa publiko. Kasi po, meron tayong tinatawag na yung revelation of secret. Kaya ako sumulat doon sa Philippine Drug Enforcement Agency at sinulatan ko si Director General Moro Lasso patungkol po doon sa declassification ng mga classified information na naandyan sa mga dokumento na yan. Ito Yes, pong, sir. yan pong mga dokumento nyo na yan, pagpaumanhin po ninyo, yan po hindi po para sa sa publiko. Yan po dapat nasa pag-iingat ng gobyerno, lalo na doon sa intelligence unit kung saan po dapat nandun yan. Yun Okay. po, ganun po yun. Kaya nga sumulat po ako para papanagutin yung mga taong nasa likod ng pagpapakalat yan at para na rin po maiwasan, maulit yung mga ganyang kahalintulad na Ngayon po, dahil nga ganun yung kagrabe, yung nailabas, yung na yan, Ngayon, ang po ng aking sulat ay magkaroon ng accountability. Yung mga taong nagpabaya dyan sa mga dokumentong yan at doon sa mga tao na dapat ay mayroong tungkulin para ipatupad yung batas o mandato na iniatang sa kanila. Patungkol po dyan doon sa mga taong nandyan po bilang subject ng operation ng PIDEA. Okay. Sir, bago po tayo dun sa letter ninyo sa sa Senado at sa Presidente, gusto ko lang pong isa-isahin itong mga dokumento na ito. Dito sa cover letter, sir, kasi napansin din po ng netizen ito, kaya pinagdudahan din nila na ito daw ay AI generated. Unang-una po dito, ang address ay magkaiba. Alright? Dito sa pre-operation letter, mapunta muna tayo sa memorandum, yung cover letter na sinasabi ninyo. So, nakalagay dito for Director IIS. Ano pong ba ibig sabihin ng IIS? Remind me. Investigation. Intelligence Investigation Service po. Okay, intelligence. Okay, that's good. So, subject, reported nefarious activities of Maricel Soriano and Maria and Bongbong Marcos, alias Bongit, March 10, 2012. So, natatandaan niyo po itong memorandum na ito. Opo. Okay. Sabi dito sa cover letter, this has reference to the reported nefarious activities of Maricel Soriano and or alias Maria of Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos alias Bongit with unknown address. Number 2, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen inhaling white powdery substance
suspected to be illegal drugs inside the above cited condominium. Okay? So bago ko ito tapusin, dito po kasi sa ah, dito sa pre-operation report, ang nakalagay po kasi na address dito ay 4C. So, dito sa cover is 46C. Ano po ba talaga ang tamang address? 46C. So, ito po ay typographical lang dito sa Opo, pre-operation nangyayari report. naman po yan. Okay. Alright. So, ituloy ko dito, sir. Yung dito sa cover letter, yung memorandum nga. Number 3, nakalagay dito, recommendation approval of the attached pre-operation report / authority to operate, to conduct casing and surveillance, to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. Okay, sir. Then, nakapirma po kayo dito. So, sa mga tuwid, hindi po siya AI. So, ang tanong ko, bago po ba isinulat ang memorandum na ito na nakasaad dito, nakasalaysay, base sa mayroong confidential informant na pumunta sa inyo, ano po ba ang... dalhin niyo po kami doon sa panahon na yon na bago ito tonight, itong memorandum na ito. Ano po ang nangyari bago kayo nag-create nitong memorandum na ito? Ganito po yun, ano. Ang usual na ginagawa namin dyan, ini-interview namin yung, ano, no, kung sino yung agent on case, ano, dun sa, ano, no, sa confidential informant. Sa kaso niyan, sa pagkakatanda ko, ay kinunan ko ito ng, ano, no, ng deposition of witness. Kaya ako po sa ano no, nanigurado din ako nung panahon na yon, gawa ng sa bigat ng mga personalidad na ipinakita sa akin na downloaded computer printout ng mga litrato. Talagang ano no, kaya nagpasya ako noon na i-reduce ko siya doon sa sworn statement at kasabay na rin nung paghamon ko doon mismo sa confidential informant na kung handa ba niyang panumpaan at lagdaan itong ano no, informasyon. At yun nga nangyari no. Bali kinunan ko siya ng statement na umabot kami ng gabi nung kinunan ko siya. At yun, matapos doon, ginawa ko yung memo. And kinabukasan nga, no, nung ano na yun, nung araw na yun, ginawa naman itong pre-ops at saka yung authority to operate para makapagsagawa sana kami ng casing and surveillance. And pati doon sa aking instruction, doon sa confidential informant, for him na makakuha kahit man lang sample o maliit na ano, kung ano man yung makukuha niya na sinasabi niyang powdery substance na ayon sa kanya available doon sa lugar o doon sa area. Kaya yun sana yung mangyayari doon. Kaya yun yung purpose niyang authority to operate tsaka ng pre-operation report para at least magkaroon ng ano no, masunod namin yung presumption of regularity in the performance of our official duties. Para pagpunta roon, pag-deploy ng tao, nandun sa roon sa loob, meron kaming pinanghahawakang dokumento na lehitimo yung aming trabaho.